Nagsisimula ang pelikula sa isang mahinahon ngunit madamdaming eksena sa pagitan ng isang solong ina na nagngangalang Ana at ng kanyang batang anak na lalaki. Sa labas, bumubuhos ang malakas na ulan simula pa kaninang umaga, pero kakaiba ang pakiramdam ng ulan na ito. Tuwang-tuwa si Little Siong na tumingin sa labas at nagsimulang magmakaawa sa kanyang ina na payagan siyang lumangoy-langoy, magtampisaw sa tubig ulan. Para sa kanya, mukhang masaya ito, parang isang higanteng palaruan. Pero binaliwala lang ito ni Ana at tumungo sa kusina para maghanda ng almusal. Tapos biglang, parang may mali. Napansin niya ang unti-unting pagkalat ng tubig sa sahig ng kanyang apartment. Naguguluhan, naglakad si Ana papunta sa bintana at ang kanyang nakita ay nagpatigil sa kanyang kinatatayuan. Pumapatak ang tubig mula sa bintana sa loob, nakatira si Ana sa ikatlong palapag, hindi normal ang tubig na umaabot sa ikatlong palapag. Maya-maya lang ay tumunog ang emergency speaker ng gusali, isang boses ang nag-anunsyo na umabot na sa ikatlong palapag ang tubig at lahat ay dapat agad na lumikas at lumipat sa itaas na palapag ng gusali. Bukod pa riyan, tuluyang nawalan ng kuryente, ibig sabihin ay patay lahat ng elevator, at ang tanging daan pataas ay sa pamamagitan ng hagdan. Ang sitwasyon ay nagiging isang bangungot, mabilis na sinimula ni Ana ang pag-iimpake ng mga mahahalagang gamit. Habang nag-iimpake, biglang may tumawag kay Ana. Isang lalaki sa kabilang linya ang nagtanong, "Ikaw ba si Ana, ang manager ng Darwin Company?" Kinukumpirma niya. Mabilis na sinabi ng lalaki, "Kailangan mong pumunta agad sa itaas na palapag, nandito na ako para iligtas ka. Kung plano mong magdala ng bagahe, iwanan mo na lang," at biglang natapos ang tawag. Hindi nag-aksaya ng oras si Ana, kinuha niya ang mahahalagang gamot ni Siong, ngunit paglabas nila ng apartment, isang ganap na kaguluhan ang sumalubong sa kanila. Binabaha ng tubig ang gusali na parang isang buhay na halimaw. Daan-daang tao ang tumatakbo, sumisigaw, at nagtutulakan. Binuhat ni Ana si Siong at nagmamadaling umakyat sa hagdanan. Ngunit pagdating niya, mayroon ng napakaraming residenteng takot na sinusubukang umakyat. Ang paghihintay doon ay nangangahulugang tiyak na kamatayan. Kaya may isa pang naalala si Ana. May isa pang hagdan ng pang-emerhensya sa kabilang panig ng gusali, walang inaksayang segundo, tumakbo siya palapit dito. Samantala, ang mga tao sa kanilang paligid ay tinangay ng mga alon, nalulunod sa mismong harapan ng kanilang mga mata. Kahit sino ay magpapanik sa ganitong sitwasyon, at si Siong ay isang bata pa lamang, kaya nagsimulang magkwento si Ana sa kanya habang umaakyat sa hagdan, sinusubukang ilihis ang kanyang atensyon mula sa katatakutan sa paligid, sinimulan pa nga nilang kantahin ang paborito niyang kanta habang paakyat sila ng paakyat. Matapos umakyat ng ilang palapag, sa wakas ay narating na nila ang isa pang palapag. Pero nang subukang umakyat pa si Ana, ang hagdanan sa unahan ay tuluyang nahaharangan ng mga lumang webbles at mga gamit sa imbakan. Magiging masyadong matatagalan ang paglilinis nito, at tumataas na ang tubig sa likuran nila. Dahil wala nang ibang pagpipilian, umakyat si Ana sa susunod na palapag kasama si Siong. Pero biglang may tumawag sa pangalan niya mula sa kabilang palapag, lumingon si Ana para tumugon, at sa sandaling iyon, nawala si Siong. Nagsimula siyang tumakbo ng walang ingat sa gusali, sinisigaw ang pangalan ng anak, naghahanap sa bawat sulok na parang isang desperadong ina, at nababaliw na. Kalaunan, nagmamadali siyang pumasok sa isang hindi inaasahang apartment at pagkatapos, sa bintana, may nakita siyang isang bagay na nagpaiyak sa kanya. Isang higanteng alon na humahampas diretso sa gusali. Bago pa man siya makapag-react, bumangga na ang alon sa istruktura. Maraming palapag ang agad na gumuho dahil sa baha. Ngayon, si Ana ay ganap ng nasa ilalim ng tubig, ngunit kahit sa loob ng madilim at nakakasakal na tubig, ayaw pa rin niyang sumuko. Lumulangoy siya ng walang pag-asa sa mga binahang silid, hinahanap ang kanyang anak sa bawat sulok. Parang oras ang mga segundo, pero sa wakas ay natagpuan niya rin siya. Lumulutang sa malapit si Little Siong, ngunit wala siyang malay. Sinubukan ni Ana na tumakas kasama niya, ngunit ang pinto palabas ng silid ay ganap na nakasara. Matagal na rin siyang nasa ilalim ng tubig, parang ito na ang katapusan, ngunit biglang may isang lalaking sumugod sa tubig, hinawakan silang dalawa, at hinayla sila papunta sa ligtas na lugar. Sa unang tingin, agad niyang isinagawa ang CPR kay Siong, idinidiin ang kanyang dibdib hanggang sa lumabas ang tubig sa kanyang baga. Pagkatapos ng isang sandali ng kapanapanabot na pag-ubo, umubo si Siong, buhay siya. Pagkatapos ay nag-record ang lalaki ng isang video report at ipinadala ito sa isang tao na nagsasabing, matagumpay kong nailigtas si Ana at ang kanyang anak. Nang tanungin ni Ana kung sino siya, sa wakas ay nagpakilala ang lalaki.
Ang pangalan niya ay Hio, at nagtatrabaho siya para sa security team ng Darwin Company, at ayon sa kanya, si Ana ay mas mahalaga kaysa sa inaakala niya. Matapos silang iligtas, mabilis na inakay ni Hio sina Ana at Siyong patungo sa itaas na palapag ng gusali. Ngunit habang naglalakad sila sa mga binahang pasilyo, biglang may napansing kakaiba si Ana. Tinanong niya si Hio, bakit ang alat ng tubig? Hindi ito parang normal na ulan. Sandali na tumigil si Hio, pagkatapos ay may inihayag na nakakatakot na bagay. Normal lang ang ulan, pero hindi ang baha. Ayon sa kanya, isang napakalaking asteroid ang tumama kamakailan sa Antarctica. Ang pagbagsak ay naging sanhi ng pagkatunaw ng malalaking bahagi ng yelo, na nagdulot ng isang mapaminsalang pandaigdigang tsunami, at ang tubig na ngayon ay lumalamon sa lungsod ay sa katunayan ay tubig dagat, nabigla si Ana. Sa wakas ay ipinaliwanag na ni Hio ang tunay na dahilan kung bakit siya sumama sa kanya. Maaaring akala ni Ana na isa lamang siyang manager sa Darwin Company, ngunit ang totoo, isa siya sa pinakamahalagang taong nabubuhay. Sa Darwin, tumulong siya sa pagbuo ng isang revolusyonaryong baga, isang AI emotion engine, isang sistemang may kakayahang magbigay ng artificial na katalinuhan ng totoong emosyon ng tao, pero may problema. Tanging si Ana at ang kanyang amo lamang ang lubos na nakakaintindi kung paano ito ay activate. At sa kasamaang palad, nawalan na sa baha ang kanyang amo at ang anak nitong babae. Ibig sabihin, si Ana na lang ang huling taong nabubuhay na makakapagtapos ng proyekto. Ipinaliwanag ni Hio na nakalikha na ang Darwin ng mga sintetikong katawan ng tao sa kanilang laboratorio, ngunit ang mga katawang iyon ay pawang mga walang laman na balat at walang emosyon. Kung matatapos ni Ana ang emotion engine, maaaring may pagkakataon pa rin ang sangkatauhan na muling buuin ang sarili nito, kaya pala may helicopter na naghihintay sa rooftop para ihatid siya palayo. Palihim na ginagamit ni Ana ang telepono ni Hio para tawagan ang kanyang mga magulang. Nang sumagot ang kanyang ina, nagsalita ito ng may kakaibang katahimikan. Ang dami mo nang nagawa para sa amin, ngayon, huwag mo na kaming alalahanin pa. Ingatan mo lang ang sarili mo. Bago pa makasagot si Ana, isang malakas na kalabog ang umalangaw sa tawag, tapos biglang nawala ang linya. Agad na naintindihan ni Ana na nilamon na ng tsunami ang mga magulang niya, bigla silang nakaamoy ng gas. May leak sa tubo sa loob ng mga apartment. Nang mapagtanto nilang anumang oras ay maaaring sumabog ang lugar, nagmadali silang lumabas muli. Pero mas malala pa ang sitwasyon sa labas, nababalot ng tubig baha ang buong gusali, nalulunod ang mga tao kahit saan. At ngayon, may mga pagsabog na nangyayari sa ilang palapag dahil sa mga tagas ng gas na nagliliyab. Sa puntong ito, napagtanto ni Hio na hindi na magagamit ang hagdan, kaya umakyat siya gamit ang mga panlabas na balkonahe ng gusali. Nang marating niya ang susunod na antas, sinabihan niya si Ana na ibigay sa kanya si Siyong. Matapos ang ilang desperadong pagtatangka, sa wakas ay naibigay ni Ana si Siyong kay Iho. Ngunit habang sinusubukan niyang umakyat ng mag-isa, nadulas ang kanyang paa, at diretso siyang nahulog sa malalim na tubig baha sa ibaba. Lumangoy siya pabalik sa loob ng gusali at umakyat sa kabilang palapag. Habang naglalakad sa pasilyo, bigla niyang narinig ang isang batang umiiyak mula sa loob ng elevator. Paglapit niya, napansin niyang may batang babae na nakakulong sa loob, ngunit bago pa niya ito mailigtas, isa na namang marahas na alon ng hamampot sa gusali at muling tinangay ang lahat. Sa sandaling iyon, biglang binalot si Ana ng masasakit na alaala. Ilang taon na ang nakalilipas, siya, si Siyong, at ang kanyang asawa ay natrap sa isang aksidente sa sasakyan na humantong sa paglubog sa tubig. Nagawa niyang iligtas si Siyong, ngunit walang magawa siyang pinagmasdan ng kanyang asawa habang nalulunod sa harap niya. Dinala siya ng tubig ng araw na iyon, at ngayon ay nagbabanta na naman ang tubig na kunin ang kanyang anak. Taglay ang panibagong determinasyon, umakyat si Ana ng pataas, hanggang sa narating niya ang ika-18 palapag. Pero naghihintay na ang helicopter sa ika-30 palapag. Saka lang siya muling natagpuan ni Hio at naghatid ng masamang balita. Lumalala ang kalagayan ni Siyong, delikado ang mababang antas ng asukal sa dugo niya, dahil dito nagpanik si Ana. Habang sinusubukang tumakas kanina, nawala sa ilalim ng tubig ang gamot ni Siyong, ngunit ayaw sumuko ni Ana. Nagmadali siyang pumasok sa isang kalapit na apartment at mabilis na hinalo ang mga sangkap na kanyang nahanap upang makagawa ng pansamantalang gamot. Nang inumin ito ni Siyong, unti-unting nagiging matatag ang kanyang kalagayan. Sa unang pagkakataon sa loob ng ilang oras, hinayaan ni Ana ang sarili na huminga. Pagkatapos ay may hindi inaasahang mangyayari, biglang sumikat ang araw sa mga ulap. Tumingin si Ana sa labas at nakita ang muling pagsikat ng araw, napupuno ng pag-asa ang kanyang puso, sabi niya kay Hio,
patapos na ang bagyo, siguro magiging maayos na ulit ang lahat. Pero nanatiling tahimik si Hio, pagkatapos ng mahabang paghinto, sa wakas ay may ibinunyag siyang isang bagay na tuluyang sumire sa kanyang pag-asa. Nagbago na ang plano ng pagsadyep, maaari pa ring dalhin si Ana sa istasyon ng pananaliksik sa Kalawakan, ngunit hindi maaaring sumama si Siyong sa kanya. Lumubog ang puso ni Ana, agad niyang napagtanto na itinago ni Hio ang impormasyong ito sa kanya noon dahil alam nitong hindi ito papayag na umalis nang hindi kasama ang kanyang anak. Maya-maya lang, nawala na naman ang sikat ng araw, at sa di kalayuan, isa na namang napakalaking alon ang nagsimulang tumaas patungo sa gusali. Isang alon na mas malaki pa kaysa dati, nagsimulang tumakbo muli ang lahat, paakyat sa mga natitirang palapag habang nilalamon ng tsunami ang mas malaking bahagi ng gusali. Nang marating nila ang mas mataas na antas, may nakita si Ana na nakakadurog ng puso. Isang buntis ang nakahiga sa sahig at sumisigaw sa sakit ng panganganak. Nagmakaawa ang kanyang asawa kay Ana para humingi ng tulong, ngunit hindi ito magawa ni Ana, kung gagawin niya iyon, mamamatay sila ni Siyong. Habang naglalakad sila palayo, tahimik na tinanong ni Siyong ang kanyang ina, "Nay, bakit umiiyak ang babaeng iyon?" Ipinaliwanag ni Ana na ang babae ay malapit ng maging isang ina. Pagkatapos ay nagtanong si Siyong ng isang bagay na inosente ngunit nakapanlulumo. "Nay, noong ipinanganak ako, sinaktan din ba kita ng ganoon?" Tumagos sa puso ni Ana ang tanong dahil hindi niya alam kung paano sasagutin. Bigla siyang nanlumo at nagmakaawa kay Hio. "Pakiusap, nagmamakaawa ako sa iyo, isama mo ang anak ko. Tutulungan ko ang kumpanya mo sa lahat ng bagay, huwag mo lang kaming paghiwalayin," pero umiling si Hio, "Pasensya na, may mga order ako." Maya-maya, sa wakas ay nakarating na sila sa rooftop, nandoon na ang rescue helicopter. Ngunit nang sandaling makalapit si Ana, napagtanto niyang may mali. Biglang inagaw ng rescue team si Siyong mula sa kanya. Agad na sumigaw si Ana at nagmamakaawa na tumigil na sila, umiiyak siya, nagmamakaawa siya. Napaluhod siya, ngunit walang nakinig. Pagkatapos ay may mas nakakagulat pang nangyari, biglang binaril si Hio ng dalawang miyembro ng rescue team, bumagsak siya sa lupa. Mahinahong nagsalita ang pinuno ng pangkat ng isang bagay na nakakakilabot. Mamamatay ang lahat ng nandito maliban kay Ana. Ang buong misyong pagsadyep na ito ay hindi kailanman tungkol sa pagliligtas ng mga tao, tungkol lang iyon sa pagkuha sa kanya. Lumipad ang helikopter, dinala si Ana habang patuloy na nalulunod ang lungsod sa ilalim dahil sa napakalaking tsunami. Habang lumilipad ang rocket papunta sa Kalawakan, ang malalaking piraso ng asteroid ay nagsimulang bumagsak patungo rito. Tila ba'y nakatakdang wakasan ang lahat, at biglang nagising si Ana. Nasa loob na siya ulit ng apartment niya, bumubuhos ang ulan sa labas. Pumapasok na ang tubig sa bahay. Ganito na naman ang anunsyo ng mga building speaker. Pareho lang ang sitwasyon simula pa noong una, naguguluhan si Ana, ngunit may kakaiba sa pagkakataong ito. Tinawagan siyang muli ni Hio, sinasabing pumunta siya sa rooftop dahil may naghihintay na helicopter. Samantala, patuloy na sinusubukan ni Siyong na magpakita sa kanya ng isang bagay sa kanyang tablet. Sabi niya may nakita raw siya sa panaginip niya at iginuhit niya ito, pero si Ana ay masyadong abala sa paghahanda para makatakas at hindi na siya pinansin tulad ng dati. Biglang nagtanong si Siyong ng kakaiba, "Nay, bakit po ang tagal ko na pong 6 na taong gulang?" Nanigas si Ana, "Bakit hindi nagbabago ang edad ko?" Walang katuturan ang tanong, ngunit nagtanim ito ng binhi ng pagdududa sa kanyang isipan. Maya-maya pa, isa na namang higanteng alon ang hamampos sa gusali, bumalik ang kaguluhan. Muling nahulog sa tubig si Ana, ngunit kahit papaano ay nakaligtas, pagkatapos ay may kakaibang nangyari. Nang tingnan niya ang kanyang damit, napansin niya ang isang numerong nakalimbag dito, ngunit iba ang numero kaysa dati. Dati ay 497, ngayon ay 787 na, kalaunan ay nagbabago ito ng paulit-ulit, tapos paulit-ulit, at paulit-ulit, na animoy unlimited load. Sa bawat pag-uulit ng sakuna, nagbabago ang bilang. Dito unti-unting nagsisimulang ipakita ang katotohanan, kalaunan ay natuklasan ni Ana na ang buong mundong ito ay isang simulation lamang. Lihim na nagtatrabaho ang Darwin Research Center sa paglikha ng mga sintetikong katawan ng tao gamit ang makabagong teknolohiya ng AI. Kaya nilang bumuo ng perpektong mga replika ng tao, pero may isang problema, ang mga artificial na taong ito ay walang emosyon, walang pag-ibig, walang lungkot, walang galit. Kaya't nagsimulang bumuo si Ana at ang kanyang amo ng isang revolusyonaryong bagay, ang makina ng emosyon. Upang subukan ito, lumikha sila ng dalawang sintetikong nilalang. Ang isa ay magiging paksa ng pagsusulit at ang isa naman ay magiging sample ng pagsusulit.
Ang sample ng pagsusuri ay si Siyong, hindi tunay na tao si Siyong, siya ay isang sintetikong katawan ng tao na nilikha sa laboratorio. Hindi si Ana ang kanyang tunay na ina, bahagi lang siya ng eksperimento. Noong una, wala naman masyadong pakialam si Ana sa kanya. Matapos mamatay ang kanyang asawa sa pagliligtas kay Siyong sa isang aksidente, gusto niyang ibalik si Siyong sa laboratorio at itinigil ang eksperimento. Ngunit bago pa man makumplito ang proyekto, natuklasan ng mga siyentipiko ang asteroid na magiging sanhi ng pandaigdigang tsunami. Malapit nang maubos ang sangkatauhan. Kaya, nagmadali ang kumpanyang Darwin na kolektahin ang pangwakas na datos na emosyonal. Ngunit sa pagtatangkang tumakas, ang kanilang sasakyang pangkalawakan ay nawasak ng mga piraso ng asteroid. Si Ana ay malubhang nasugatan, at dahil wala ng ibang pagpipilian, gumawa siya ng isang pangwakas na desisyon, pinili niyang maging ang pangwakas na paksa ng pagsusulit. Ang kanyang mga alaala ay na-upload sa AI system, at nagsimula ang eksperimento. Sa loob ng simulation, simple lang ang misyon ni Ana. Hanapin si Siyong, protektahan siya, iligtas siya. Ang pagmamahal ng isang ina ang bubuo ng emosyonal na datos na kailangan upang makumplito ang makina ng emosyon. Pero kung mabaigo siya, uulit-ulitin ng simulation ang simulation mula sa simula. Kaya naman paulit-ulit na nangyari ang araw ng tsunami. Ang numero sa kanyang damit ay nagpapakita kung ilang pagtatangka ang nangyari. Sa tuwing lumalapit siya, may pumipigil sa kanya. Mga security team, baha, aksidente, hanggang sa tuluyang naunawaan ni Ana ang lahat. Dahil tinutulungan na siya ni Hyo ngayon, nagdesisyon siyang basagin ang sistemang ito. Sa halip na tahakin ang karaniwang daan, ibang ruta ang tinahak niya papunta sa ika-30 palapag. Matapos ang nakakapagod na pag-akyat, sa wakas ay narating na rin niya ang rooftop. Doon, nakatago sa loob ng isang maliit na aparador, naghihintay si Siyong. Doon siya nagtatago tuwing magsisimula ulit ang simulation. Lumuhad si Ana at humingi ng tawad sa pag-iwan sa kanya noon, ngunit malumanay na nagsalita si Siyong ng isang bagay na hindi inaasahan. Hindi mo ako iniwan. Isiniwalat niya yun bago siya kinuha ng helikopter sa orihinal na timeline. Palihim na sinabi sa kanya ni Ana, magtago ka sa aparador na ito at hintayin mo ako, kaya sa tuwing magre-reset ang mundo, bumabalik si Siyong sa lugar na ito, hinihintay ang kanyang ina. Ngunit nang muling magsasama-sama sila, muling dumating ang security team at isa na namang higanteng alon ng tsunami ang papalapit sa bubong. Sinabihan ni Ana si Siyong na tumalon sa tubig, pagkatapos ay nilalabanan niya mismo ang mga gwardya. Matapos ang isang brutal na pakikipaglaban, sumisid din siya sa karagatan, desperado na lumangoy si Ana patungo kay Seyong, isang inang isinasa panganib ang lahat para mailigtas ang kanyang anak. At sa sandaling iyon, may hindi kapani-paniwalang nangyari. Sa wakas ay gumana na ang emotion engine dahil sa wakas ay naitala na ng system ang isang bagay na pinakakailangan nito, ang walang kondisyong pagmamahal ng isang ina, tumigil ang tsunami. Nagtatapos ang simulasyon, kumpleto na ang eksperimento. At sa makapangyarihang pagkaunawang iyon, ang kwento ay umabot sa emosyonal na antas nito. At dito na natatapos ang ating video. Kung gusto mo pa ng mga ganitong recap, pakibisita na lang ang ating nakaraang upload. Salamat idol!